Kasubukan si Carlos at itong si Irene. Ang gusto ni Irene ay hindi na siya manggugulong, ngunit sa isang kondisyon. Hihingi siya ng pera. Bibigyan siya ng pera kapalit ng pananahimik niya rito. Hindi siya magsasalita kay Lynette na siya ay isang legal wife nitong si Carlos at hindi pa sila divorce. Ililihim niya ang lahat-lahat. Ngunit sa isang kondisyon nga ay bibigyan siya ng pera. Balit dahil nga itong si Lynette ay nagdududa ng husto sa mga kinikilos nitong si Irene, halata niyang natela close na close ang mga ito. At narinig din niya ang usapan ni Michael at ni Annalyn na pinag-uusapan nga nila na tela ito nga si Irene ay nagpapahiwatig dito kay Carlos. Sa tingin niya ay Maya namamagitan kina Carlos at dito kina Irene. Kaya naman, diniretso na ng tanong itong si Carlos kung sino ba talaga itong si Irene. Sinabi ni Lynette na nangako siya noon na hindi na magsisinungaling. Gusto niya sabihin kung sino nga ba sa buhay niya itong si Irene na dumating sa kanila at ang pakilala ay isang kaibigan. Ipit na nga itong si Carlos. Ito na nga kaya ang time na aaminin niya ang katotohanan dito kay Lynette na si Irene Benitez ay dati niyang asawa. Ngunit hindi rin niya matatanggap kung sakali man ay iwanan siya nitong si Lynette kapag sinabi niya ang totoo sa kanyang asawang si Lynette. Dahil nga sa sobrang kaguluhan, sa loob ng kulungan ay nakatikim nga si Moira ng parusa mula kay Warden at maging ito si Madam Bluetooth ay kasama rin. Loob ng Bartolina, napakadilim. Nasa sulok lamang itong si Moira. Sobrang paghihirap ang kanyang dinanas sa mga kamay ni Madam Bluetooth at ngayon lalo pa siyang paparusahan dahil ikukulong siya sa loob ng Bartolina na napakadilim. Walang katapusang paghihirap ang dadanasin ni Moira at wala na siyang pag-asa na makalaya pa. Lalo pa't gising na ngayon itong si Dax kasabay pa ng pagkaroon ng malay nitong si Lolo Pepe. At dito nga ay magugulat sila dahil naroroon nga itong si Giselle at itong si Annalyn. Naroon din sa likuran itong si Carlos at itong si Zoe. Nagulat sila sa reaksyon nga nitong si Lolo Pepe dahil pilit na itinuturo itong si Carlos. Kaya naman nagtaka itong si Giselle kung bakit ano ang mayroon kay Carlos. Parang gusto kasing sabihin ni Lolo Pepe na si Carlos at si Zoe, sila ang dahilan kung bakit ako nakoma. Kasamang palad nga ay hindi pa talaga nakakapagsalita itong si Lolo Pepe. Ngunit mayroon na siyang ulirat at alam na niya ang mga nangyayari sa paligid. Meron din siyang memorya dahil naaalala niya si Carlos at si Zoe. Hindi lang niya masabi ang katotohanan, ngunit kalaunan parating din ang pinakakinakatakutan at tinatagong-tagong lihim ni Carlos at ni Zoe na sila ang dahilan kung bakit nangyari ang aksidenteng yong kay Lolo Pepe. Bagay na haharapin nila ang katotohanan sa kanilang mga pinagagawang kasalanan sa pamilya ng mga Tanyag. Hindi nila matatago ang kanilang kasalanan. Unti-unti nang umaalingasaw ang kanilang mga baho. Lalo't nagising nga itong si Dax. Galit na galit si RG dito sa kanya. Sinabi ni RG na siya ang dahilan kung bakit nakoma ang kanyang papa. Ngunit sinabi ni Dax na wala siyang kasalanan sapagkat hindi siya ang nagtulak kay Lolo Pepe sa bangin. Ang malaking tanong ngayon ay alam kaya ni Dax na si Zoe ang nagtulak sa kanya? Kung mangyari nga ang alam niya ito, ay maaring hindi niya ipahamak itong si Zoe lalo't may pagtingin siya rito. Hindi nga niya sinumbong nakasabuat si Zoe ng kanyang ina sa pagdukot ng kanyang Lolo Pepe. Sa oras nga na makapagsalita na nga itong si Lolo Pepe ay mabibigyan ng linaw ang lahat-lahat ng pangyayari.